Pari, Reverendo Bienvenido Aquino Jr. Narito po. Minamahal na Obispo, hinihiling po ng inang simbahan na ordinan ang kapatid natin ito upang maging pari. Sa palagay mo ba ay karapat-dapat siya? Isinanggunin po namin ito sa sambayanang Kristiyano na pagbigay ng pagsang-ayon. Ang mga namamahala sa paghubog sa Kanya ay napasya siya ay maaaring ordinan, kaya pinatutunayan ko po na siya ay karapat-dapat. Sa pagkakaguyod ng buong may kapal at ng ating tagapagligtas na sa Jesucristo, hinihiram namin ang kapatid natin ito upang maging pari. Bilang pagsang-ayon, hinihiling ko kayo sa inyo na sa ipasalubungan ng pangkat. Salamat. Minamahal ko mga kapwa-anak ng Diyos, lalo tigit ang ating kapatid na orden ng pari, kapatid na Bien. Sa unang pagbasa ay narinig natin na sinasabi ni Propeta Isaías, ng Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin. Ako'y hiniram upang dalhin ang mabuting balita, upang pagalingin ang sugatang puso, ipahayag ang paglaya ng mga binanggo, aliwin ang mga nagduluksa, pasayahin ang mga tumatangis, magdala ng kaligayahan sa halip ng kapighatian, kagalatan sa halip ng kalungkutan. Kapatid na Bien, na mamaya ay magiging Padre Bien, sa pagpili mo ng pagbasag ito para sa ordinasyong ito, hinihiling mo sa Diyos na ito ay maganap din sa iyo bilang pari. Paano mo ito isasakatuparan? Maraming paraan, kaya nung pagnilayan natin ang ilan. Madali lang ipahayag ang salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Babasahin mo lamang. Pero kung nais mo na ito ay lalo pang tumimo sa puso ng mga nakikinig, ipapaliwanag mo ito sa pamamagitan ng iyong humiliya. Ito ang iyong personal na kontribusyon sa patuloy na pagpapahayag ng mabuting balita. Sa humiliya, ipapahayag mo ang katotohanan tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Ang mga utos ng Diyos ay kanyang paraan upang ipadama ang kanyang pag-ibig, sapagkat ang mga ito'y daan tungo sa ikabubuti at paraan ng pag-iwas sa kung ano ang makapagpapahamak sa atin. Hindi naglalayo sa mga pagpapayo tungkol sa tamang landas at pagbabawal sa baligtaan na ginagawa ng mga magulang sa kanilang mga anak. Pero ang pagpapadama ng pagmamahal na ito ng Diyos ay nawawala ng saysay at sa halip ay naglalayo sa mananampalataya sa Diyos kung sa humiliya ang katotohanan ay pinahahayag ng pari sa paraang pagaling, pakutyan, nanlalay,
nahihiya, at nagmamagaling. Itatanong tuloy ng mananampalataya nakikinig sa sarili, ganyan ba talaga ang Diyos? O si Father lamang ang may sabi? May mga mananampalataya tuloy na bago sumimba nagtatanong muna, sino ang magmimisa? Dahil nais nilang iwasan na makita at marinig ang pari na sa kanilang karanasan ay hindi si Kristo ang kinakatawan, kundi ang sarili ang pinagmamayabang. At kung hindi naman makaiwas, ay sa ibang simbahan na lamang sumisimba kahit pa mas mahal ang bayad sa tricycle. Pagpapakumpisa. Ang dami ng pagkakataon para sa pagpapakumpisan ay unti-unti nang lumiliit. Hindi na kasing dami o kasing regular ng pagmimisa. Hindi na rin kasing dami sa mga pari ang nagnanais na umupo sa kumpisan, katulad ng dami ng pari na nagmimisa. Hindi kaya dahil sa pagpapakumpisan ay walang stipend tulad ng pagmimisa? Ang pagpapatawad ng Diyos ay ipinagdadama sa mananampalataya sa pagpapakumpisan. Dito nagkakatotoo ang sinasabi sa unang pagbasa na pagalingin ang sugatang puso, palayain ang mga binanggo, at pasayahin ang mga tumatamis. Kaya ang mananampalataya na bago lumapit sa kumpisanan na para bang pasanya ang mundo, paglabas sa kumpisanan ay maaniwalas ang mukha at damang-dama ang biyaya na muling bumangon at magsimula, dala ng biyayang tinanggap mula sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad ng pari. Pero may mga mananampalataya na dahil sa kawalan ng puso ng nagpapakrisal na pari ay nadama na siya'y lalong pang idiliin, hinusgahan at pinanghinaan tuloy ng loob. Naitatanong tuloy ng nagkumpisan, ganun ba kalupit ng Diyos? O si Father lamang talaga ang malupit? Pagkakawagawa, tatlo ang paglilingkod ng simbahan: pagdiriwang ng mga sakramento, pagpapahayag ng salita ng Diyos, at pagkakawagawa. Marami ang nakadama ng pagmamahal ni Jesus sa kanila noong nabubuhay pa siya, sapagkat sila ay kaniyang pinagaling sa kanilang mga karamdaman, pinakain sa kanilang pagkagutom at pinalayas ang mga demonyo. Maaaring hindi na pwedeng gumawa ng mga himala ang pari tulad ng ginawa ni Jesus. Subalit ang pagkalinga sa mga may sakit, abang, nagugutom, walang matirhan, walang pamilya, mga binanggo ay hindi nangangailangan ng himala. Isang bagay lamang ang kailangan: puso ng pari na nagmamahal at hindi nagbubulag-bulagan sa pangangailangan. Hindi manhid sa nakikitang karamitaan sa palibot ng pader ng kumpento at labas ng patio, at marunong maglaan ng panahon para sa mga mahihirap, katulad ng paglalaan ng panahon sa mga mayayaman at mga benefactors, at may mga katungkulan sa pamahalaan at sa lipunan. Subalit, kung ang pagmamahal ng pari ay nakaugat sa kanyang pagmamahal kay Jesus, katulad ng pagmamahal ni Pedro na narinig natin sa Ebanghelyo, bisa sa katuparan ang paglilingkod ng simbahan sa larangan ng pagkakawang-gawa. Maraming mga mananampalataya ang kusang tutulong at magkakaloob ng kanilang panahon, talino at yaman para sa mga programa ng kawang-gawa kung nakikita nila ang pari na nangunguna dito. Hindi tayo dapat makontento sa paglilingkod ng DSWD.
Dapat pa nga nahigitan natin ang gawain ng DSWD sapagkat ang bukan ng ating pagkilos ay hindi ang pamahalaan, kundi ang pagkalinga ng Diyos ang bukan ng masagalang buhay. Ang pagiging ama ng mananampalataya. Madaling mahalin ang pari at dapat lamang sapagkat ang kanyang pagmamahal ay mula sa kanyang pagmamahal kay Jesus na dumadaloy patungo sa mga mananampalataya. Yan naman ang dahilan kung bakit madali ring magtiwala sa pari. Ipagkatiwala sa kanya ang mga suliranin, mga hinaing, at pati ang mga pinakaiingatang sugat, takot, pangamba, gayon din ang tagumpay, kaligayahan at kapayapaan ng kalooban. Sa kabilang dako, ito rin ay nagdadala sa pari ng panganib na lumampas sa hangganan ng pakikipag-ugnayan na kung hindi mag-iingat ay magdadala sa sitwasyon na naroon ang bawal na relasyon. Maraming mga kababaihan ang nagsimula sa mabuti at mapagkatiwalang pakikipag-ugnayan sa pari. Ngunit sa bandang huli, ang kanilang naranasan sa kanilang pagtitiwala ay sila'y pinagsamantalahan. Sa kanilang pagtitiwala na sila'y tutulungan, gagabayan, palalakasin ang loob, itutuwin ang landas, sa katapusan ay naiiwan ang lumulubo. Nayurakan ang dangal at lumabas na kahihaya sa kanilang sarili, pamilya at lipunan dahil sa naging maling relasyon sa pamilya. Sa ilang okasyon, ito ay nagbubunga ng supling. Lumalaki tuloy ang bata na walang kinikilalang ama, nagagamay, gagabay at may pagmamalaki sa harap ng lingkod. Paano nga ba maging isang mabuting pare? Ito ay nakasalalay sa sagot sa katanungan ni Jesus. Iniibig mo ba ako? Simula bukas, kapatid na Bien, sa pag-isip mo bilang isa ng bagong pare. Bago pa ang ibang isipin, ilagay mo ang iyong sarili sa harap ni Jesus sa halip na si San Pedro. Pakinggan mo ang tanong ni Jesus. Iniibig mo ba? Hayaan mong 3 ulit kaniyang tanungin at 3 ulit mo rin siyang sasagutin. Sa kasagutan mo kay Jesus, nakasalalay ang tagumpay o kabiguan mo bilang pari. At kung sakasakali naman na talagang pinanghawakan mo ang paglukob sa iyo ng Espiritu Santo na tinanggap mo ngayong ordinasyon at naging tapat ka sa iyong pananalita, pagkilos at paglilingkod bilang alagad na nagmamahal kay Jesus, ang sinasabi ni San Pablo kay Timoteo ay magkakaroon sa iyo ng katuparan. Sabi ni San Pablo, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Makakamtan ko na ang koronang nakaraan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagkulit. Kaya, Reverend Bien, mamaya ay magtatawagin namin Father Bien. Simulan mo na. At minamahal kong mga mananampalataya, ipagdasal po ninyo kami. Simula kay Father Bien, sa akin, sa lahat ng mga pari, na hindi muna na mamahalin namin kayo, kundi na mahalin muna namin si Jesus. At mula sa pagmamahal niya, ay magagawa namin mahalin kayo sa isang parang Diyos lamang
ang makapag-ibig.